Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Daily Tribune. Matinding utos ito ng Supreme Court sa administrasyon ng Pangulong Marcos Jr., specifically Department of Budget and Management, and Congress, both houses of Congress, Kamara and the Senate. Ito, title, Supreme Court orders Congress DBM to account for missing BICAM budget records. Nawawala po ang mga record sa BICAM. Grabe. The Supreme Court on Tuesday directed Congress and DBM to account for documents supporting changes made during bicameral conference committee deliberations on the national budget after government lawyers admitted key records were unavailable. Yung hinahanap na mga dokumento ng mga maestrado, inamin ng OSG lawyers na wala wala kaming kopya niyan, hindi binigay sa amin. Ano ba yan? During the continuation of oral arguments on consolidated petitions challenging portions of the 2024 General Appropriations Act, Associate Justice Alfredo Benamin Kagiwa questioned the Office of the Solicitor General about its failure to produce supporting worksheets. Ito yung hinahanap worksheets, spreadsheets, and project-level records covering changes introduced during the bicameral conference committee deliberation. Specific na mga, kasi National Expenditure Program, yan, inaaprobahan yan. Mamaya, pagdating sa BICAM, nababago. So, paano nabago? Show us the record. Bakit nabago from NEP to BICAM? So, hinahanap, specific, ulitin ko, nito, worksheets, spreadsheets, and project-level records. So, project by project. Ang galing, ano? Ano pa? OSG representatives told the court they had submitted the bicameral conference committee report and joint explanation of differences provided by the House of Representatives and the Senate, but said the requested spreadsheets and supporting documents were not among the records furnished to them. So meron namang record, kailang kulang. Ang hinahanap is worksheet, spreadsheets, and project level difference. So, believe ako dito sa Supreme Court, detalyado. Ayaw nila yung parang explanation lang kung bakit magkaiba. General explanation lang ang isinabmit. Pasalamat tayo kay Justice Kagiwa. Kagiwa said the court wanted Congress itself to explain under oath whether such documents did not exist or whether institutional concerns prevented their submission. Ito yung exact word ni Justice Kagiwa. I want to hear it from the horse's mouth under oath. Sabi niya, the justice said after the OSG relayed that discussions with congressional officials indicated that there were really no documents. Wala daw talaga yung hinahanap. The justice directed the OSG to relay the court's order requiring representatives of both chambers of Congress to file a sworn compliance addressing the existence or non-existence of the requested records. Patay sila ngayon. Under oath yan, I don't know, sinong mag-under oath? Yun bang Secretary General? O Speaker of the House? Senate President? Walang. Sasabihin lang under oath, wala talaga yung record na yan. Or may pumipigil sa kanila na huwag ipakita.
Kasi ang alam ko, these are standard documents sa budget process. Eh bakit nawawala? Eh baka lang may nag-utos na huwag niyong i-submit, huwag niyong ipakita. Huwag. Hindi nila maisahan ang Korte Suprema. Dahil marurunong, kaya nga justices sila eh. Alam nila kung ano yung standard documents. Pakita nyo ngayon. Kung wala, di under oath, wala talaga, non-existent. Diyan sila matatamaan. Kagiwa also questioned DBM officials about whether the agency could identify changes between the President's National Expenditure Program and the enacted budget. Ito na ngayon. Dapat ang DBM ay paliwanag na bakit magkaiba, ano yung kaibahan ng NEP at saka yung enacted budget. Assistant Secretary Andrea Magtalas confirmed the department could compare the NEP with the final GAA but said the agency normally prepares statements of differences only at the agency or sectoral levels, not on a project-by-project basis. Diyan sila matatamaan. Kasi ang gusto ng Korte Suprema, project-by-project basis. Ano yung diferensya? Project-by-project. Hindi yung as a whole. Hindi sila makakalusot nito. When asked whether the DBM could prepare a project-level comparison if directed by the court, the official reply that it would comply. Yun, mapipilitan na sila. So, abangan natin ito. Ibig sabihin, may pag-asa pa tayo sa Supreme Court. Last bastion of our democracy. Para hindi na nila tayo lulukuhin for the past 20... ang kine-question is 3 years 2024, 2025, 2026, yung unprogrammed allocations. Actually, nagsimula pa yan noong 2023. Meron na eh. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna na sila ang tabangan sa SEN. Salamat sa iyo! 17 ka pamilya. So mauna ni ang mga yero nga ipantabang sa mga tao. Bantay! Salamat, Lord! O bagi mo gisuko! O arsa! Alam mo na. Salamat sa Ginoo, natagaan mixed. 17 ka pamilya sila karon. Ang matabangan o gero. Pagkaroon na anak ko diri sa balay ni Junel Linggian nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. So mo na ni ang natabangan o gero. Pulihan niya karon ay mga buslot na ang iyang atop. O mo na ni ang gihatag nga 8 ka buok nga yero nga 8 ka taas. Nga iatop karon. So mo na ni ang itsura sa gawas nga bahin sa ilang balay. Ug karon human na sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nag-atop na gid ang gitabangan ani. Una, salamat kayo sa Ginoo nga natabangan ta pilmig katabang aning libre nga sin o nga wala na pulihan. Napulo na katuig bago pa napulian inyong atop. Dako kayong pasalamat sa nagpasiug ta pud ani nga aron mi makaapil ani nga kuan nga mga libre nga sa libre nga sin
Mm. pa rin ate. Unang-una salamat gyud kay sa Ginoo nga naka-apil mi ani ug salamat pod sa nag-sponsor ani. Oo, salamat kaayo. Salamat kaayo.